God is good all the time. Alakpakan po natin ang Panginoon. Naalala ko nung bata ako, ang kapistahang ito ay tumatapat ng January 6. Kahit na anong araw, kahit Lunes siya, kahit Martes, Enero 6. At ito ang Pasko ng Katagalugan. Naalala ko, nung bata pa kami, nagpupunta kami sa Mendez, naligaw kami dyan sa Ugong, nilalakad lang yan ng mga magulang namin, ayan, Santa Criteria, dyan sa lugar na yan, at sa Kangkong, doon sa Balintawak, upang mamasko. Kasi ngayon ang Pasko ng mga Tagalog, ngayon ang bigayan ng regalo. Kasi ang mga pantas na sinasabi nating hari noon, ngayon ipinagdiriwang ang kanilang paghahandog ng regalo. Kaya Pasko ngayon, hanggang ngayon ang Pasko, hanggang bukas, pakisabi mo sa katabi mo, tumatanggap pa ako ng regalo. Pasko pa ngayon. Pero parang malungkot na kayo, parang wala nang pangregalo, ano? Pero di bale, bibigyan tayo ng Panginoon, mukhang maganda ang 2024, hindi po ba? So kahit medyo mahirap ang buhay, nakikita natin ang saya at magiging kasaganahan at kapayapaan ng taong 2024. Sana naman, no? Yun ang ipagdasal natin. At kung mapapansin ninyo, maraming mga simbolismo. Nabubuhay tayo sa simbolismo. Hindi ka pwedeng walang simbol sa iyong kapaliguran. Di ba? Yung mga santo ay simbolo ng kabanalan, ng mga heroism, katapatan. At kung pupunta ka sa altar, maraming klase ng simbolo. Tingnan mo yung parang pato dyan, no? Yan ay isang uri ng simbolo ng mga Kristyanismo. Kinakain niya yung nanay, mapapansin nyo, yung klase ng parang bibing yan, ay pag wala nang makain, kinukuha niya ang kanyang laman. At yun ay pinakakain niya sa kanyang mga anak. Kaya naging simbolo ni Kristo ng banal na Eucharistia, yung klase ng ibon na yan. Si Jesus mismo, ibinigay niya ang kanyang sariling katawan upang kainin natin ito, upang tayo maligtas at upang tayo ay mabuhay sa kabanalan at pagsunod sa Kanya. Maraming simbolo. Di po ba? So, hindi pwedeng tanggalin ang simbolo. Mapapansin nyo sa pagbasa ngayon ay maraming simbolo. Katulad ng mga pantas. Yan ay dati ang tawag ay mga hari. Yung mga pantas na yan ay mga astrologers talaga yan. Sila yung mga propeta. Hindi sila yung mga manghuhula sa tabi-tabi. Sila yung mga nabubuhay sa filosofiya, nabubuhay sa teolohiya, sa pag-aaral tungkol sa Diyos, at nabubuhay sa paghula sa panahon kasi yun lang ang inaasahan nila. At binabasa nila ang mga kasulatan kung natutupad ang mga hula. Kaya malaking bagay sila sapagkat sila ay ang mga taong talagang nagpaalala darating ang Mesiyas at iniwan nila ang lahat ng kanilang kabuhayan. Maring sila ay hindi hari, mga pantas nga, mga astrologers o magi na tinatawag. Pero itong mga magi na ito ay maring representative ng mga hari, representative ng kaharian. Kaya kapag sila'y lumuhod at sila ay sumamba, ibig sabihin, dala-dala nila
ang kanilang bayan sa pagsamba at pagluhod. Kaya nga ito ay sumamba, lumuhod, sinamba nila ang bata. Ibig sabihin, sila na representative ng mga hari ay sinasamba ang hari ng mga hari. Kaya dito pinatutunayan na si Jesus ay tunay na hari ng sinlibutan. Di po ba? And then, may tatlong regalo sila. Ginto, mira, at ang insenso. Di ba? Ang ginto, ibig sabihin sa hari. Ang insenso, ibig sabihin sa Diyos. Ginagamit sa pagsamba ang insenso. Kaya yan ay para sa Diyos. And then, ang mira ay para sa tao sapagkat si Jesus ay naging tao. Siya ay mamamatay at siya ay bibigyan ng balsamo. Ibig sabihin ng balsam, ibig sabihin niyan balm. Nandiyan dyan yung tiger balm, di ba? Yan ang ibig sabihin niyan, pabango. Kaya nga yung mga matatanda, di ba, mga pabango niyan, mga sikat na pabango dati, ngayon ay efficacent oil na lang. At saka, Vicks ang maaamoy mo sa mga 60 years old pataas. Hindi po ba? Mabangong mabango yon sa kanila. Bagay yan ay pabango, no? Tiger balm. Ayan, balsamo. Ibig sabihin ng inilalagay sa patay, ipinababango. Ang pabango sa patay at pabango sa buhay ay pareho. Okay? Nung panahon na iyon. Kaya, amoyin mo yung katabi mo kung amoy balsamo yan. Amoy mabango, balsamo. Wag naman sana. Wag mo na pang mangyari. No? Ibig sabihin niyan, baka patay tayo sa pananampalataya. O buhay ba tayo sa ating pananampalataya? Mabangong mabango ba ang ating buhay sa buhay ng ating Panginoon, sa buhay ng ibang tao? Tayo ba'y mabango o patay na? Di ba? Kaya nga kung mapapansin mo, mga minamahal na kapatid, mapapansin mo rito ang mga mago, maaaring hindi sila tatlo, maaaring marami sila. Kasi nagpakahirap talaga sila, no? Na sundan ang tala kasi yun ang hula, yun ang nababasa nila na may darating na napaka-importante at yun ay yung hula mismo kay Propeta Isaías. Sabi nga noon, magliliwanag ng tulad ng araw, nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ang dilim at ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon. Kaya yung tala, yun ang kanilang palatandaan na ang Diyos mismo ang magliliwanag sa isang bayang Israel. No, liliwanagan ang bayang Israel. Ang maliit na bansa na nasa kadiliman ay liliwanagan ng Diyos. Kaya nga ang ibig sabihin ng Epiphany, ang salitang Epiphany, yan ang tunay na, kahit sa English ngayon, the Feast of Epiphany, piyesta ng Epipanya. So, ibig sabihin yan, pagliliwanag sa kadiliman, the light in the darkness. Yun ang ibig sabihin ng piyestang ito, ang liwanag sa kadiliman. So, kasi ang mga Israelita, nung panahon na yon, napansin natin, di ba sa unang pagbasa, liliwanagan ka ng Panginoon, parang mga bansa ay maaakit sa iyo kung paano kang nililiwanagan ng Diyos. Ang mga bansa ay maaakit sa iyo dahil nagliliwanag ka at madadala mo sila sa pagsamba. Madadala mo sila, ikaw bayang Israel, madadala mo sila sa iyong karunungan,
sa iyong kabanalan, sa paglakad mo sa katuwiran. Pero nangyari sa Israel, hindi nangyari iyon. Di ba? Kaya pinagyera sila ng Panginoon. Pinatapon sila ng Panginoon. Dalawang bahagi ng Israel. Una, yung isang bahagi, pinabagsak ng Diyos. And then, ang ikalawang bahagi, pinabagsak uli ng Panginoon. Yung inyong misyon ay kinalimutan nyo. Kayo dapat ang magliliwanag sapagkat niliwanagan kayo ng Diyos. Nakalimot kayo sa inyong misyon. Kaya yan, pupunta kayo sa kadiliman. No, ganon nangyari sa Israel. Biruin nyo yan. Kaya huwag nyo kakalimutan na may mission kayo. Tayong mga followers of Jesus ay dapat magliwanag. Tayong mga sumusunod kay Jesus ay tagapagdala ng liwanag. Kaya kung mapapansin mo, mga minamahal na kapatid, ang simbahan, yun kanyan talagang misyon. Dali ng liwanag. Mapapansin mo, nakarating na ang Bible kung saan-saan, pero simbahan ang gumawa niyan, yung New Testament. Siyang nag-compile, siyang naglikom ng Biblia. Siyang naglagay ng mga chapters and verses. At yung kanyang misyon na dalhin sa kadaluduluhan ng daigdig ang turo ni Jesus. Diba? Kaya kung mapapansin mo, ang mundo, kahit ibang religion yan, meron niyang impluensya ng liwanag ni Jesus. Tingnan mo yung mga born again, minsan, at saka ibang mga religion, kahit na minsan, yung isang reliyon sa Davao, kahit na minsan makikita mong may mali doon sa mga turo nila, kahit papaano, may liwanag pa rin. Kasi umiwalay sila sa simbahan. Pero at least, yung mga born again na yan, ang kumuha yan ng liwanag sa simbahan. Liwanag sa Diyos. Yung Biblia ng simbahan ang siyang ginagamit nila, kaya lang minsan may napakadaming error, madaming mali. Pero at least, nabubuhay sila sa moralidad. Di ba? Nabubuhay sila sa katarungan. Nabubuhay pa sila na masama pa lang magnakaw. O, meron pang nagsasalita ng ganyan. Minsan alam mo, nakinig ako ngayon lumalabas ngayon yung mga problema nung panahon ni Duterte. Ang dami ngayong nagsasalita, mga attorney, pinalalabas ang kaliwanagan na ng panahon na iyon, ng nakaraang gobyerno, ang kadiliman talaga ay bumalo. Sumobra ang nakawan, sumobra ang patayan, sumobra ang pagkaligaw, ang pagkamura, murahan, di ba? Sumobra ang galit sa isa't isa. Sumobra ang pagbabantaan. Pero ngayon, makikita mo, lumalabas, mali pala yung nakaraan. Balik tayo uli sa liwanag na turo ng simbahan. Di ba? Naturo. Kaya napaka-importante ng simbahan. Kasi siyang nagtuturo sa Diyos, sa pinakaliwanag. Kaya nakarating ang mga pantas doon sa sabsaban kay Jesus dahil sa kometa, dahil sa tala. Yun yung gustong sabihin sa atin. Kaya sabi ng iba, hindi na kailangan mabuhay ka sa reliyon. Mabubuhay, paano hindi ka mabuhay sa reliyon? Sinong magtuturo sa iyo ng kaliwanagan? Sinong tuturo sa iyo ng pagsamba? Sinong magtuturo sa iyo ng lalim ng pananampalataya?
Kaya napaka-importante ang simbahan. At dito sa simbahan, tuturuan ka ng pagsamba. Tuturuan ka kung paano makipagrelasyon sa Diyos. Tuturuan ka ng mga values, ng mga virtues, ng mga turo ni Jesus, katulad ng pagpapakumbaba, pagtulong sa kapwa, hindi po ba? Katulad ng pag-ibig, katulad ng pagmamalasakit, katulad ng pagpapatawad. Hindi mo basta-basta matuturuan yan. Kaya nga si Sara Duterte, sinasabi niyang alisin ang Diyos. Huwag mo gawing bukang bibig ang Diyos. Pag tinanggal mo yan, wala na. Magturo ka man ang magturo ng mga values, pag walang fear of the Lord, walang takot sa Diyos. Ang takot ay paggalang. Ang takot ay pag-ibig sa Diyos. Pag wala yan, wala lahat ang tinuro ng daigdig na ito. So, napaka-importante. So, ang tala ay simbolo ng simbahan. Yun yung gustong sabihin sa atin. At gustong sabihin sa atin, sa huli kong paksa, nahirapan yung mga pantas. Yung mga pantas noon, komportable na sila sa mga kaharian. Nanguhula sila, kumikita sila ng pera. Diba? Sila ay mga advisor ng mga mayayaman, ng mga tao noong panahon na iyon. Mga marurunong sila. Pero itong mga pantas na ito ay nagsikap. Iniwanan nila yung kanilang rangya. Tumawid sila sa mga ilog. Tumawid sila sa mga bundok, sa mga disyerto. May mga tulisan, may mga asong gubat sa kanilang pinagdaanan. Nagugutom sila sapagkat gusto lang nilang sundan ang tala. Alam nila ang tala ay magtuturo sa kanila, sa kanilang buhay ng liwanag. At pag narating nila ang liwanag, sasambahin nila. At yun ang kaganapan ng kanilang pagkatao. Tanong ko lang sa ating sarili, sa inyo. Baka huminto na kayo sa paghahanap sa Diyos. Dati, very active kayo sa paghahanap sa Kanya. Ngayong ikaw ay halimbawa, professional na, engineer na, teacher na, baka wala nang puwang sa iyo ang Diyos. Hindi ka na naghihirap, hindi ka na nagsisikap hanapin ang Diyos sa iyong buhay. Isang tanong lang yan. Dapat ang ating buhay ay patuloy na naghahanap sa Diyos. Patuloy na nagsisikap marating ang pinakaliwanag. Kaya bago mawala, panawan ka na ng isip. Sana magpatuloy ka sa paghahanap. Kaya makikita mo yung mga pantas, masayang-masaya sila sa kanilang buhay sapagkat natagpuan nila ang Diyos. At hindi sila nagpa-impluwensya kay Herodes. Sabi ni Herodes, bumalik kayo para kami din makasamba. Siguro bibigyan sila ng reward pag nakita nila ang bata. Si Herodes gustong patayin ang bata. Pero sila lumiwanag ang kanilang isip. Hindi na sila dumaan sa kanilang pinagdaanan. Nag-iba na sila ng daan. Hindi na sa dating daan
Nagiba na sila ng daan. Ang siguradong daan, si Kristo, ang ating Panginoon. Pag nilayan po natin yun, maikli lang ang iyong buhay. Huwag mong i-deprive ang iyong buhay ng liwanag, ng saya, na iyong matatagpuan kay Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa katahimikan ng ating puso, ang ating namang panalangin, ang ating dalhin sa Diyos habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Iham natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, salamat po at hindi ka naglulubay na samahan kami sa aming buhay. Kahit minsan, hindi na kami naghahanap. Tumitigil na kami. Pero hindi mo kami tinitigilan na subaybayan. Salamat po sa pagsubaybay mo sa amin. Salamat po sa liwanag ng puso, sa liwanag ng isipan na aming tinatanggap mula sa iyo. Panginoon naming Diyos, salamat din po sa mga biyayang binibigay mo sa amin. Kung kami siguro hirap na hirap, siguro magdidilim ang aming isipan. Maraming mga tao ang nagdilim ang isipan dahil sa kahirapan. Pero nandiyan ka, Panginoon, napakapalad namin. Tinutulungan mo kami upang hindi kami mapahamak. Kaya Panginoon, ipinagdarasal namin ang aming pamilya at ang ibang mga tao sa daigdig na ito, lalo na sa panahon ng kahirapan. Tulungan mo kami. Makatawid po sana kami sa mga pagsubok sa aming buhay, sa aming mga pangarap. May tawid po sana naming lahat ito upang marating namin ikaw na liwanag ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. At ipinagdarasal namin ang mga may sakit, yung may malalaking problema, inaalala namin sila, Panginoon. Tulungan mo ang aming pamilya, tulungan mo ang aming komunidad, ang aming bayan, ang tambuong daigdig. Salamat po, Panginoon. Naramdaman ka namin. Salamat po. Muli ka na naman naming nakausap ngayong gabing ito. Salamat po. Alleluia, alleluia.
upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Salamat po, Panginoon, at ang lahat ng aming hiniling, inihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon.